Ngayon imagine niyo yung isang tao na kumakain lang ng vitamins o ng supplement lang. Parang ganun mo mayahalin tulad yung isang tao na hindi pumupunta sa mga local churches. Pero ito, alam natin na marami, karamihan, halos 80-90% sa mga churches natin is sablay. Sablay yung mga turo, sablay yung mga tao. Kaya minsan mas pinipili na lang natin dito sa YouTube. Sa YouTube, sa social media, mas komportable na nasa bahay ka lang, hindi ka nakikisalamuha sa mga tao. Alam ko, naiintindihan ko yun. At pag may hindi ka nagustuhan na sinabi ng YouTuber, pwede ka mag-unsubscribe, pwede mong i-post, pwede mong itigil yung panonood mo kung kailan mo gusto. Pero, pag nagkaroon ka ng discernment, pag nagkaroon ka ng Holy Spirit sa loob mo, hindi ka naman yung dadalhin sa maling church din. Sinabi sa Hebrews 10:24, at alalahanin natin ang bawat isa upang himukin sa pag-ibig at mabuting gawa na huwag tayong mang-iwan ng pagpupulong ng ating sarili. Ito yung ibig sabihin, kailangan natin magsama-sama kasi nalalapit na yung pagbabalik niya. Kailangan natin palagi magsama-sama. Oo, naiintindihan ko na hindi talaga siya appropriate, hindi rin yung simbahan o yung kahit anong churches yung mismo makakapagligtas sa'yo, kundi yung relasyon mo ay God, relasyon mo ay Jesus Christ, yung dugo ni Jesus Christ. Pero sinabi nga sa Hebrews to, kasi isa lang yung alam kong dahilan. Gusto ng Diablo, o gusto ni Satanas na magkahiwa-hiwalay tayo. Palagi tayong mahina, na hindi natin natutulungan yung isa't isa na palakasin yung pananampalataya. Tama ka, punong-puno ng mga hipokrito, ng mga kung ano-anong masasamang tao, yung mga churches, yung mga simbahan. Totoo naman yun. Ngayon, para lang tong ganito ihalin tulad mo yung sarili mo sa may sakit. Tapos sinasabi mo na ayaw mo pumunta sa ospital kasi maraming may sakit. Ganon din yung ibig sabihin nun. Kasi hindi mo naman masasabi yung sarili mong perpekto kasi napaka-imposible nun. Lahat tayo makasalanan. Ngayon, kaya tayo pumupunta dun kasi pare-pares tayong makasalanan dun. Ganon din sa ospital. Kaya tayo pumupunta sa ospital kasi pare-pares tayong may sakit. Ngayon, si Jesucristo, hinahabol niya yung mga taong makasalanan o yung may mga sakit, hindi yung mga banal. Ayun yung kailangan niyang iligtas Tayo yun. Ayun ang simbahan, puntahan yun, dapat ang aral, puntahan yun ng mga tao, ng mga makasalanan, hindi ng mga taong perpekto. Ngayon tayong lahat pinagtagpo-tagpo doon, hindi tayo maliligtas ng mga sarili nating gawa o nang dahil sa pagpunta natin doon. Naliligtas tayo dahil kay Jesucristo, pagtapos nung ginawa niya sa krus. Ngayon, hindi ko gustong buwasan, hindi ko gustong dagdagin yung turo, pero alam natin lahat na marami talagang simbahan na sablay. Maraming tools, maraming mali yung turo, mga nang-aabuso yung mga leader ng simbahan, ganyan. Pero alam mo ba, na yung sa lumang tipan, o kaya sa bagong tipan dati, ang panahon dati, wala pa yung social media, wala pa yung YouTube, yung Facebook. Wala silang choice, hindi manatili at ipaglaban kung ano yung merong simbahan sila dati. Wala silang magawa kundi ipaglaban yun. Sinasabi nila, ako maling aral to, maling ano to. Pero wala silang magawa kasi yun lang yung aral na nabili sa kanila. Hindi naman nila pwedeng dagdagan, hindi naman sila pwedeng saliksik kung wala sa kanila yung Holy Spirit. Ngayon ang punto, kailangan mo pa rin magsimba o dumalo paminsan-minsan o ikaw, kailangan mo pa rin mag-worship, makisama sa local churches mo. At kung wala silang discernment sa tunay na aral o talagang hindi pa nila, pwede mo silang hikayatin. Ayun yung nag-uugnay Ayun yung sinasabi sa Hebrews na kailangan mo silang palakasin. Doon na kayo nagtatagpo-tagpo. Pero hindi talaga yun yung magliligtas sa inyo. Kung naiintindihan mo. Hindi talaga yun. Pero kailangan siyang gawin para mahikayat mo yung mga taong may sakit din o yung may mga kasalanan din. Kaya nga sila pumupunta ron para maglinis. Pero mali yung natuturo sa kanilang aral. Ikaw na nasa yung magandang aral, pwede mo silang turuan o hikayatin dun sa tamang aral. Imaginin mo yung mga dating tao na walang ka-choice, kundi sumamba sa mga Pharisees dati. Dahil pag sumamba sila kay Jesucristo, ganito ganyan gagawin sa kanila. Pero hindi, wala silang discernment. Pero ngayon, malaya ka, nagagawa mo lahat. Kung kanino ka sasamba, kung kanino ka maniniwala. Discernment mo na lang yung papaganahin mo. Ngayon, yung pangalawang turo na mali. Ito yung prosperity gospel. Ito yung sinasabi na ang pagpapala ni Jesucristo o pagpapala na bilang Kristiyanong mananampalataya ay nakapokus sa material na bagay o sa makakamit natin dito. Ito yung mga pastor na nagsasabi na yayaman ka, ganito, ganyan. Totoo na mayroong pagpapala sa atin mga anak ng Diyos dito mismo sa physical na mundong to at mayroon pa sa eternal. Kapag sinunod mo kung nasunod mo na maigi yung Biblia o yung salita ng Diyos o sa Jesucristo. Totoo yun. Pero hindi doon nakapokus ang aral niya. Nakapokus doon sa pangalawang buhay. Ayun, yung mga nakakamit mo dito, kung anumang material, kailangan mo yung ipamigay, kailangan mo yung itulong para sa kingdom niya doon sa kabila. Tingnan mo sa 1 Timoteo 6 verse 5. Kapalagay nila ang kabutihan sa Diyos ay isang paraan ng pakinabang. Ngayon, eto habang nagsasalita ako sa inyo, libu-libong tao ang nagugutom. Nigeria, sa Armenia, alam ko sa China, meron isang lugar doon na yung pintuan nila hinaharangan ng gobyerno nila tuwing linggo para hindi sila makapagsimba.
tapos tatanggalin na pagka Lunes na. Ganun kahigpit sa mga Kristiyano natin. Ngayon niya, sa mga ibang lugar na kailangan pa nilang maglakad, wala silang mga tsinelas, kailangan lang maglakad sa bubog. May mga gera, lahat sila sugatan. Habang ikaw, nanonood ka sa Mac, nanonood ka sa iPhone mo ngayon, nakahiga ka sa sofa nyo na malambot, nakahiga ka sa kama mo. Ngayon, ibig ba sabihin ito na parang unfair yung Diyos? Na hindi niya minamahal yung mga taong yun? Minamahal niya yung mga taong yun. Kahit sila, hindi sila makapag-YouTube. Pare-parehas yung pagmamahal ng Diyos. Ang Kristyanismo ay hindi tungkol sa mga material na bagay na makukuha mo rito, kundi sa relasyon mo sa Kanya, relasyon mo kay Jesus Christ. Yun yung mga kapatid natin na Kristiyano doon, kahit hindi sila nakakapanood ng mga ganito, kung nananalangin sila, nagdadasal sila o ano, balang araw malalagpasan din nila yung mga bagay na yun. Kaya yun yung sinasabi ko ng mga dapat nating tulungan. Na yung mga sobra-sobra nating pera dito, kailangan natin itulong sa mga ganong klaseng tao. Ito yung mga kailangan nating isang tabi. Kailangan na hindi tayo maging attached sa mga material na bagay natin dito. Kailangan natin siya i-share sa mga ganong klaseng tao. Isang beses sinabi ni Jesucristo, mas madaling papasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa ang mayamang tao na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi kung ihahambing mo o ipupunto ko tong verse na to, ang ibig sabihin, yung kamelyo kasi, may isang kwento, pag maraming dala ang kamelyo, hindi siya makapasok doon sa pintuan. Kanya sabihin natin sa pintuan, hindi siya makapasok kasi marami siyang dala. Ganun din kasimple yung kaluluwa. Kung marami kang dala-dala ng mga bagay dito sa mundong to, hindi ka makakapasok doon sa narupat. Kasi sinasabi mo, merong narupat. Makapasok doon sa narupat. Kasi aanihin mo yun. Material na bagay lang yun dito. Kailangan mo yung iwan dito. Kailangan mo yung gamitin dito para maging mabuting tao ka. Ngayon, ito naman, yung pangatlo, ito yung seeker-sensitive movement. Ito yung kung saan yung mga simbahan natin, sinasabi na kailangan natin gawin ang lahat para mahikayat yung mga hindi mananampalataya na sumumba o sumimba sa simbahan natin. Ngayon, parang parang katulad na sila ng sanlibutan o ng mundo. Nag-aalok sila ng mga malalaking selebrasyon o mga kaganapan para mapuno nila yung simbahan. Oo, napupuno nila yung simbahan ng marami talagang tao. Pero sa Corinto, 2 Corinto 6:17, narito ang sinabi ng Panginoon, lumabas kayo sa gitna nila at kayo maghiwalay. Sabi ng Panginoon, kayo maghiwalay. Ayun, ito tanong, kilala mo ba yung si J. Barnum? Siya yung inspirasyon ng pelikulang The Greatest Showman na ginanapan ni Jackman. Ngayon, merong mga ngaral o pastor na nakipag-ugnayan dun sa kay Barnum na yun. Sinasabi na baka pwede siyang magtanghal o mag-preach dun sa gaganapin niya. Merong 10,000 tao na dadalo para makinig sa aral ng Diyos. Tapos bibigyan siya ng pera, ganito, ganyan. Ngayon, yung naging sagot niya ay nasa Gawa 13:10. Ito ang sinasabi ng Gawa 13:10. O puno ng lahat, paniling lang at pandaraya. Ikaw na anak ng dyablo, kaaway ng lahat ng katuwiran. Hindi ka maghuhunos dili na ihiwalay ang mga matuwid na landas ng Panginoon. Ngayon, may kita mo dito, alam niya na yung ebanghelyo o utos ng Diyos o yung aral ng Diyos hindi dapat nababayaran ng pera. Ngayon, pinandigan niya to, tinanggihan niya yung bagay na yun na inaalok sa kanya. Ngayon kasi, hindi pwedeng maging parang circus ang simbahan o ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng kaya lang sila pumunta ron dahil sa ganito, ganyan. Parang ganito. Imagine mo, birthday mo ngayon, papa mo ko. Sinabi ko sa'yo na, sige anak, imbitahan mo lahat na gustong pumunta sa birthday mo. Ngayon, sasabihin mo sa akin, baka mga 3, 2 lang pumunta pagka ganun. Gustong pumunta sa birthday ko. Pero pagka sinabi ko sa'yo, sige, pumunta tayo sa Disneyland, papakain natin sila lahat, tapos magpapa-concert tayo, tapos ride all you can. Ayun, syempre, lahat pupunta, lahat sasama sa birthday mo. Sasabihin mo sa akin. And para siyang ganito, hindi na yung interest ng mga bisita mo, ikaw, o yung ihanda yung birthday mo, o paghandaan yung birthday mo. Hindi na yun yung interest nila, kundi yung sa sarili na lang interest. Ganon din yung example doon kay Barnum na yun. Hindi na yung salita ng Diyos o yung si Jesucristo ang pinunta ng mga 10,000 tao na yun, kundi yung kasiyahan na magaganap doon. Ganon mo siya maihahambing. Ngayon, ganon yun kasimple. Parang sa isang doktor na may pasyente, sabihin mo dun sa pasyente mo na ano ba yung gusto mong gamot? Hindi pwedeng ganon. Hindi pwede yung siya yung masunod sa magiging gamot niya. Para siyang may sakit, di ba? Parang may sakit ang hindi mananampalataya, hindi sumusunod kay Kristo. Ibibigay mo yung kailangan niyang gamot. Yun yung salita ng Diyos. Ngayon, kailangan niya yung magustuhan kung gusto niyang gumaling. Ngayon, kung ayaw niya, hindi pa siya handa na gumaling. Ganun mo rin siya pwedeng tingnan. Kailangan kasi nating unahin yung pwede yung ganong teknik o yung ganong paraan. Pero hindi siya dapat nakasentro sa isipan natin o hindi dapat yun yung nakasentro ng gawa natin. Kundi yung unahin yung salita ng Panginoong Jesucristo. Yung pagpapasa ng cross, yung hirap, hindi yung mga ganong gimmick o yung mga ganong kasiyahan. Ngayon, yung pang-apat, ito yung sinless perfection, yung pang-apat na yung maling aral. Ang sinabi ko dito sa testimony ko pag naagawa ka ng isang mali, kung kakamatayan mo to, doon ka talaga mapupunta. Ngayon, sinabi ko din dun sa testimony ko na walang kahit sino mang makakagawa ng perpektong pamumuhay dito kundi si Kristo lang. Hindi mo kasi yun kayang gawin. Ngayon, ang punto rito, ito kasi yung sinless perfection kasi yung sinasabi nila na kailangan maging banal ka talaga na todo.
As in, wala ka talagang magagawa, which is napaka-imposible nga nun. Napaka-imposible. Ang pinaka-punto, ang pinaka-kailangan mong gawin, gawin mo yung lahat para masunod siya, para masunod yung mga aral niya. Gawin mo yung lahat, as in lahat ng todo mo. Automatic magkakaroon ka pa rin ng mga kasalanan kasi hindi ka perfecto. Hindi ka Diyos. Ngayon siya na yung maglilinis nun. Ang Panginoong Jesucristo, yun yung magliligtas sa'yo. Kaya hindi tayo maliligtas ng mga gawa natin, kundi awa ng Diyos. Pero hindi mo yun dapat abusuhin. Hindi mo siya palagi dapat isipin na sabihin natin sa isang linggo, 3 beses mo pinagbibigyan yung sarili mo na sabihin, ay, mapapatawad naman ako ng Diyos. Okay, hindi. Kailangan yung pagkakamali na sinasabi ko, darating lang sa hindi ka aware. Kunyari ganito, may dumaan na babae, napatingin ka dun sa tawan niya o dun sa maganda niyang mukha tapos naakit, hindi ka aware dun. Kasalanan na rin yun. Ganon kasimpleng kasalanan lang dapat yung magawa mo. Pero yung ganito, yung kasalanan na, nag-i-scroll down ka, baka may nag-twerk, may magandang babae. Ngayon, may choice ka para pumunta dun sa site na maselan at kubarin yung sarili mo at gawin yun. O kaya kontakin yung girlfriend mo, mag-commit kayo ng fornication. O kaya puntahan yung girlfriend mo ganito, ganyan. Nagkaroon ka ng choice. Pero yung bagay nila napalingon ka lang tapos nakita mo yung ganito, ganyan, which is kasalanan na rin, hindi ka nagkaroon ng choice. Ganun lang yung dapat mong maging kasalanan. At sa pang-araw-araw, gagawin mo yung best mo. Gagawin mo yung lahat para mangyari yun. Ako gaya ng sinabi ko, palagi kong sinasabi na parang nga tayong sanggol. May proseso yan. Unti-unti. Ngayon, sa katunayan, sino ba sa atin yung isang sanggol nanganak yung nanay natin na meron tayong ambag dun sa panganak niya, yung pinanganak tayo? Diba, wala. Ngayon, ganun din sa pangalawang pagkabuhay, ganun din sa rebirth na sinasabi ni Jesucristo kay Nicodemus na kailangan mong mabuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos o sa tubig. Wala rin tayong ambag dun. Purong awa ng Diyos yung makapagligtas sa atin. Ngayon, yung magiging ambag natin dun, yung magiging paglakad na natin sa salita niya. Na unti-unti, mahabang proseso. Ganun yung pagiging Kristiyano, yung unti-unti ka magiging banal sa tulong niya, sa awa niya, hindi sa sarili mong gawa. Ngayon, ang pinakamali ng iba nating simbahan, yung mga rules nila na gawin mo to, gawin mo yan, ganyan, ganyan. Nakaipit tayo sa ganung mga rules na pinapagawa sa mga kabataan natin. No, which is, sinasabi nila na pagka sinunod mo yung mga ganito, ganyan, mapupunta ka sa langit. Na yun yung magiging parang susi mo papunta dun sa langit. Hindi yun totoo. Ngayon ganito, tulad ng mga nagpapasa ng cross, pinapalo ng ganito, ganyan, nagpapapako mismo sa cross, o gumagawa naman, hindi ka maliligtas ng mga ganong gawa. O yung kahit pagsunod mo sa church nyo ng panghabang buhay. Ngayon, kailangan mong ma-realize na ang bubuyog, hindi yan maakit ng suka. Maakit yan ng honey. Ngayon, lagi mong tatandaan na si Jesucristo, pumupunta sa mga makasalanan, hindi sa mga banal na. Ngayon, ang ibig sabihin, ang pinakapunto, ang ibig sabihin ay yung langit o yung kaharian ng Diyos ay dahil sa awa niya. Hindi mo siya makakamtanan dahil sa sarili mo lang nagawa. Kailangan mong maniwala sa Kanya. Kasi nga, hindi tayo perfecto at maagawa tayo ng mga kasalanan. Ngayon, ito yung pinakahuli o panglima na toxic na ginagawa ng simbahan o mga maling turo. So kung maging malinaw sa inyo na ang langit ay hindi mo makakamtan sa kahit anong gawa mo, kahit mamigay ka pa ng pera araw-araw dyan sa kalsada, kahit maging mabait ka pa na maging mabait, kundi kailangan mong mabuhay ulit. Again. Born again. Yes. You mean a new creature? Yung first spiritual death na tutubusin ni Kristo at makakaramdam ka ng mga conviction sa salita niya. Ito yung sinabi niya kay Nicodemus na kailangan mong mabuhay ulit sa salita ng Diyos. Ito yung tipong mararamdaman mo na sa iyo yung spiritual o yung banal na espiritu. Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. That part of you, that. Ngayon, pagkatapos kanyang iligtas sa dilim, dalhin sa liwanag, meron ba na babastusin mo pa rin o gagawa ka pa rin ng mga kasalanan sa pang-araw-araw? Doon ka mapupunta sa hell. Doon ka ilalagay doon sa eternal judgment. Kasi binigyan ka, lahat tayo mabibigyan ng pagkakataon. Lahat tayo. Ayun yung panglima, yung sinasabi nila na gumagawa sila ng mabuti o nagdadasal sila sa pang-araw-araw. Pwede ko nang gawin to, pwede ko nang gawin yan, maliligtas na ako. Ayun yung panglima na sablay na diretso ka talaga doon pagka sinunod mo, buong mo. Sinabi, Isaiah 55 verse 7, kabayaan ng masama na talikuran ng kanyang landas at ang di matuwid na tao ay talikuran ng kanyang mga pag-iisip. Bumalik siya sa Panginoon at magkakaroon siya ng awa at sa ating Diyos, sapagkat siya ay kasaganaan ng pagpapatawad. O yun yung gusto kong linawin na hindi natin makakamtan yung langit o yung kingdom of God sa sarili natin gawa. Kailangan nating ipanganak ulit. Kailangan natin maging Kristiyano. Kailangan natin tanggapin si Jesucristo. Diba? Sinabi na siya lang yung papunta sa Father niya o sa Diyos. Ngayon, pag naramdaman mo na yun, naramdaman mo yung conviction, kada may darating na kasalanan, talagang nagigilty ka na nagawin. Ayun na yung Holy Spirit, binabuhay ka niya ng pangalawa. Ayun na yung pangalawang buhay mo na kailangan mong baguhin yung sarili mo.
ayun na yung second chance mo para mapatunayan na sa kanya ka papunta. Ngayon, pagtapos kanya iligtas dun sa kasalanan na palagi mong nagagawa dati, babastusin mo pa rin ba siya? Gagawin mo pa rin nang aware ka na, nang alam mo. Yan yung nangyari kaya kung napanood mo yung testimony ko, mas magiging malinaw sa iyo to lahat. Ngayon, ayun yung 5 turo na sablay na kung ano, sa tingin mo, yung pinakamalupit doon, i-comment mo sa baba kung ano yung sa tingin mong mali, kung ano yung sa tingin mong pinakasablay nga. Maraming salamat sa panonood.